From verse 1 and verse 2, nag-ingon diha that his father was Gilead and his mother was a prostitute. Si Jephthah, anak sa usa ka prostitute. Not only that, dili lang na mo'y naghimo nga ngilad sa iyang past, kundili, gimention in verse 2 that Gilead has another or original wife. Gingon diha, Gilead's wife also bore him sons. So sa ato ba, dili lang anak si Jephthah sa prostitute, but he was also a son of the unfaithfulness. Natawo siya tungod sa dili matinumanon sa iyahang papa. So mao kana ang iyahang dili maayo nga kagahapon. The second one, aduna siya'y sad nga experience. Because kay aduna siya'y mga igsuon sa iyang amahan, sa original nga asawa, ginabuli si Jephthah. Ginadaog-daog siya. Ginaingnan siya, you are not going to get any inheritance in the family. They said, because you are the son of another. I believe nga daghang batanon karon, so basi og dili na kay mo kabalo ani. Sa una magud na ako'y madunggan nga istorya. Pag ang usa ka bata gani walay klaro kung unsa o kinsa iyang ginikanan, adunay ipangingon ang mga katigulangan. Nga kana si Talpulano, si Talpulana, anak sa liking mga idaran na giday mo di ay karon nga na. Kabalo man mo, no? So pag dili kayo klaro kinsa yang ginikanan, miingon ka na nga, ikaw anak sa liking kawayan. So ginaingnan si Jephthah nga wala jud kay makuha Jephthah dong bisan usa ka kusing sa ato ang ginikanan inheritance kay anak ka sa liking kawayan. Wow. Kani posible nagilak-hilak si Jephthah sa dihang ginabuli siya sa iyahang mga igsuon o mga kasilinganan. Not only that, Jephthah also, aduna siya'y kagahapon or experience nga makalagot, to be mad and exasperated. Makalagot nga kahimtang kay nga naman, na ay panahon nga gipalayas siya sa ilang balay. Sumilayas siya, nagpuyo sa kadalanan, hantod na kaamigo o mga gangsters. Nahimo siyang leader ni anang mao nga mga klase nga tawo. Because at some point of his life, Jephthah was driven away. Makalagot. Sa ato pa si Jephthah na siya katungod nga masilag sa iyahang mga kadugo, sa iyang mga katribo, kay gipalayas siya. Pero ang pamagi sa Ginoo lahi, usahay moagi taog kanang mga lisod nga sitwasyon, pero aduna siya lahi nga purpose later on. Niabot ang panahon nga adunay constant nga gira against the Ammonite ang Israel, dahil nakita nila nga posible ang pinakamaayo nilang himuon is to get Jephthah because, sa to ang description, first, he was a great warrior. Maayo siya makig-away. So the elders came to Jephthah, din gignan siya, kuyog na lang kanamo Jephthah, and be our leader sa pikig-away against the Ammonites. Dayan si Jephthah mitubag in verse 7. Ingon siya, Jephthah said to them, didn't you hate me and drive me from my father's house? Di ba nasilag man mo sa kuha? Inyo kong gipalaya sa balay sa akong amahan? Wow! May hugot si Jephthah. Na siya'y hugot sa kinabuhi. Like some of us, nga naapod tayong mga hugot. And you know, ang hugot, usa ka effective nga reason o rason, excuses, an excuse kung dili ta gusto magpagamit sa Ginoo o dili ta gusto motabang sa uban.
ang atong mga hugot mupugong nato to be a better person, to be the person God wants us to be. Inignaay mga oportunidad nga muadto ka nato na nang inahanglan, dahil napasakitan ta, ng luod ta, wow. Mingon ta, di ba? Bahala mo diha. Pwede mo ingon si Jeff, kamo lang pakig-away. Sa una, bitaw, inyo kong gipalas, bahala mo diha. Pwede. Pwede i-maximize ni Jephthah ang iyang hugot sa kinabuhi. Pero pila ray istorya ni padayon ni insist ang mga leaders, mga elders, mga Gileadites. Ingon sila, sige na lang, sige na good. Ikaw jud ang among gikinahanglan karon, ikaw ra jud makatabang namo. And I like the response of Jephthah. Kaya pwede man god, because he was a mighty warrior, pwede man god bingon siya, okay, sige, ato ning klarohon. Kung madala o mapildi na ko ang Ammonites, kung ako silang mabuntog, ako na jud inyong leader. Pero wala niya nagihimo. He made God part sa iyahang desisyon. Ingon siya, suppose you take me back to fight the Ammonites, and the Lord gives them to me. Despite sa iyang mga hugot sa kinabuhi, despite sa iyang mga experiences, nga walay nakagiya niya pag-ayo, ang Ginoo na himong kabahin sa iyang kinabuhi. And because of this, Jephthah was able to overcome his past by faith. Wala niya tugti nga ang iyahang kagahapon, ang iyang mapait nga kagahapon nga puno ug hugot nga mooy mo hinder kaniya to become a better person. Ang pangutana, unsa may mga hugot nato? Unsa may mga hugot ninyo sa kinabuhi? Usahay i-capitalize kay nato na, yes, Jephthah. Si Jephthah nahimong persecuted, nahimong cast away, nahimong na-demote, naunta siya panimalay, naunta siya identity, pero gipalayas siya. But you know, sometimes, God humbles the person that He plans to exalt. Usahay, ipaubusa sa Ginoo ang tawo nga iyang ginahuna, iyang gidesign, nga iyang ipataas. Munang kung adunay mga persecution, adunay mga dili mayong paghitabo, demotion, ayaw dayon react nga, inani na jud ko, mao na jud niya akong kinabuhi. No, don't do that. Hulat kay wala pa nahuman ang Ginoo. Usahay iyatang ipaubos so that at the right time, He will lift us up. But during those moments that we are down, gina-prepare sa Ginoo ang atong kinabuhi, gina-prepare ang ato ang kasing-kasing so that when we are up there, sa dihang naa nata sa taas, andam na ang atong kasing-kasing. Dili lang example si Jephthah ni Hana. I can give you examples like Joseph. Kinsa man si Joseph, nahimong shepherd boy, nahimong slave, grabe nga demotion, grabe nga pagpaubos, grabe nga humbling down. He was imprisoned. Who would thought that this man, this young man, will one day become the second powerful person in Egypt? Wow! Kinsa may nagtuo nga kini siya mahimong pinaka-powerful ikaduha sa hari sa Egypt. He was humbled down before God lifted him up. Si Moses, shepherd, from being a prince, nahimong magbalantay og karniro, nahimong fugitive, naglayas-layas, nagtago-tago, aduna pay problema sa pag-istorya. Who would thought that Moses
would become the great deliverer of Israel. Gipaubos, gipataas. Si David, a shepherd boy again, the youngest among the siblings, young boy. Sa dihang niadto ang propeta sa ilang balay because gisugo siya sa Ginoo to anoint the next king of Israel. Gipalinya ni Jesse ang tanan niyang mga anak. Katong mga matso, mga maskulado, guwapo, gipalinya. Dayon ingon ang propeta, wala man jud diri ang giingon sa Ginoo. Jesse, wala na ba jud kay anak? Ultimo ang papa ni David, wala jud na gunahuna that it could be David who will be the next king of Israel. Kinsa may nagunahuna nga kini siya mahimong pinakabanggiitan nga hari sa Israel. Muna igsoon kung adunay mga panahon that we would encounter bad experiences sa kinabuhi, don't allow these bad experiences nga magapabilin ka nga naa sa ubos. That you would remain kung unsa ka nga amahan, kung unsa ka nga anak, kung unsa ka nga trabahante. Overcome your past and you will become a better person, a person God wants you to be. The second one, not only that Jephthah by faith overcomes his past, but by faith he also overcomes his fears, his worries, tungod sa iyang giatubang karon nga circumstansya. Ang storya ang nag-ingon, sa dihang nisugod si Jephthah to go with them and to fight for them and lead them in battle, nag-a-advance, naghimo sila madaogon sa matag lugar. Adunay mga minor little victories nga ilang na-experience while going ngadto sa pinaka fortress sa ilang kontra. Nagadaog si Jephthah sa matag battle nga ginagmay. Then he remembered God. He remembered God and made the strange vow nga atong gimension kaganina. Kisay nakabalo sa iyang vow to the Lord. Naabay, nakabasa ni? In verse 30, diri nagsugod ang iyahang vow, pakigsaad sa Ginoo. Nagingon ang verse, and Jephthah made a vow to the Lord. And this is the vow. If you give the Ammonites into my hands, ingon siya sa Ginoo, whatever comes out of the door of my house to meet me when I return in triumph from the Ammonites will be the Lord's. Imuha na Ginoo. And I will sacrifice it as a burnt offering. Haron mas maklaro na to atong padakon. Ingon siya, kung unsa ang mugawas sa portahan sa akong balay when I return from triumph sa kadaugan, ingon siya, will be the Lord's, will be yours, imuha na Ginoo, and I will sacrifice it as a burnt offering. Nag-ingon ang mga Bible scholars, some preachers, ingon sila, kaning maong vow ni Jephthah nga gihimo was a foolish vow, a stupid vow. Nganong sa kadaghan niya pwede isaad sa Ginoo, nganong iya man yung kipunting nga pinakauna nga mugawa sa iya portahan sa iyang balay, mo iyang ihatag sa Ginoo. Tinaguna-huna po ko, base po ang